So, nililimit po sa 10 kilos para marami po yung makabili. Nakakuha na siya, nakapack na siya talaga sa 20 pesos per kilo. At 10 kilos pala na 20 pesos per kilo. Isang bit-bit na lang po. So talagang concern mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong sa kapakanan ng ating mga mahihirap. Siyempre, yung mga angat sa buhay, hindi man nila kailangan yan. Kaya nilang bumili kahit 100 pesos per kilo. Tuloy-tuloy ang paglawak ng distribution ng 20 pesos na bigas, mga kababayan, na lalong ikauulol ni Sara Duterte. Hindi yan pagkaing tao yan, pagkaing baboy. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nandun sa Cavite ngayon, Bacoor, Cavite, para i-launch, mga kababayan, ang 20 pesos per kilong bigas. Di ba? Sabi ko sa inyo. Pero before natin pag-usapan, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And share ninyo, mga kababayan, sa inyong mga kaibigan. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito, Marcos launches 20 bigas in Bacoor, more to benefit from 20 pesos per kilo rice. Galit na galit si Sara, mga kababayan, sa 20 pesos na bigas. Lalo kasing napapaya yung mga paninira niya at yung ating Pangulong Bongbong Marcos, parang laging kampanya, pinagkakaguluhan ng mga tao. Mahal na mahal ang ating Pangulo ng mga mamamayan. Di ba? Hysterical po, oh. Nag-hysterical po. Parang rockstar. Kinover ni Yayam Dizon, kaibigan natin. Nandun yun ating kaibigan, si Yayam Dizon, isang Marcos loyalist, mga kababayan, na lagi nating nakakasama sa sa mga pagtitipon. Pag na-invite tayo ng Palasyo Malacanang, na-invite kami ni Mrs. Ayun, lagi kaming nagkikita ni Yayam. So sabi dito sa balita, initially piloted in Visayas in selected Kadiwa centers in May, the program now includes public markets like Zapote, Bacoor, where 500 sacks of rice were delivered for 2,500 residents to purchase 10 kilos of rice, each at 20 pesos per kilo. So, nililimit po sa 10 kilos para marami po yung makabili. Nakakuha na siya, nakapack na siya talaga sa 20 pesos per kilo. At 10 kilos pala na 20 pesos per kilo. Isang bit-bit na lang po. So talagang concern, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong sa kapakanan ng ating mga mahihirap. Siyempre, yung mga angat sa buhay, hindi man nila kailangan yan. Kaya nilang bumili kahit 100 pesos per kilo. Di ba? So ito talaga doon sa mga mahihirap nating mga kababayan. At hindi ko mo mahirap, pakainin natin ng pagkaing baboy na bigas. Kaya talagang nakakainsulto po sa mga farmers. Itong mga pinagsasabi ni Sara Duterte, wala siyang respeto sa ating mga magsasaka. Masyado niyang minamaliit, mga kababayan, ang ating mga magsasaka. Pinapalabas niya yung inaani ng ating mga magsasaka, pagkaing baboy lang, bulok. Di ba po? Yun ang lumalabas. Napaka-selfish po nitong si Sara Duterte. Hindi siya masaya na yung ating Pangulong Bongbong tinutupad yung kanyang aspirations na sinabi niya during the campaign. Gusto niya maging abot kaya, lalo na ng ating mga mahihirap, ang staple food. Itong bigas po, staple food ng mga Filipino. So yun, mga kababayan, sinosupervise mismo personal ng ating Pangulo ang launching nito sa buong Pilipinas. At kinakausap niya yung ating mga mahihirap. Enjoy na enjoy yung ating Pangulo. Makadaopang palad yung ating mga mahihirap para alam niya po ang kalagayan mismo ng mga tao. So hindi yung
kung saan-saan mga kababayan pumupuntang ibang bansa. Hindi para magtrabaho, sabi ni Yussi Castro, kailangan na niya talagang mag-report. Kung walang report na niya, di malamang walang natrabaho. Referring to Sara Duterte sa kanyang mga pagbabiyahe sa ibang bansa na ang sadya po mag-rally. Imagine that. Anong pakinabang ng ating mga mamamayang Filipino sa rally niya? Sasabi ni Yussi Castro, ngayon naman ay sisimula na ang rice rollout sa mga public market para mas marami pang mga kababayan natin ang magkinabang dito. Hangad niya ng gobyerno na magkaroon ng sapat na pagkain at sa hapagkainan ng bawat Pilipino. The rice procured from the National Food Authority by the National Food Authority from local farmers and sold through the Food Terminal Incorporated and the Kadiwa ng Pangulo Network, ensuring both affordability para sa ating mga consumers and sustainability para sa mga producers. So ayon mga kababayan sa ating Department of Agriculture, itong programa has already reached more than 105,000 families between May 13 and June 30, distributing over 804,000 kilos of rice across Luzon and the Visayas. Beneficiaries include senior citizens, solo parents, persons with disabilities, indigent families, and minimum wage earners. Yan yung ating Pangulo. O, di ba? Hysterical? Kaya tingin ko mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya sinisiraan ng mga Duterte. Kasi tingin nila napakalakas yung ating Pangulo. Until today, hindi totoo yung sinasabi nila na naging lame duck president na yung ating Pangulo. Gusto nilang gibain para hindi maging effective yung endorsement ng ating Pangulo sa 2028 presidential elections. Kasi takot na takot sila na ang i-endorse ng ating Pangulo na magiging pambato, papalit sa kanya, malamang manalo. Di ba pa? Yun talaga ang politika. Politika na kasi, agad-agad, yung iniisip ng kampo ng mga Duterte. From day one, masyadong napaaga yung pamumulitika nila. Pero ang binibultahan sa issue ng impeachment po, yung ating Pangulo, namumulitika daw. Pati si Martin Romualdez. Sila yung namumulitika, mga kababayan. Hindi na nga magtrabaho, lahat na lang politika yung nasa bibig. Habang tuloy-tuloy sa pagserbisyo sa ating mga mamamayan, yung ating Pangulong Bongbong. O ito yung press briefing kanina ni Yussi Castro. May balita siya para sa atin. Pakinggan natin mga kababayan yung magandang balita ni Yussi Castro para sa mamamayang Filipino. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Benting bigas, mayroon na sa palengke. Tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Zapote Public Market para pangunahan ang official launch ng benting bigas mayroon na sa mga pampublikong pamilihan. Alinsunod ito sa pangako ng Pangulo na palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program ng administrasyon. Diin ang Pangulo, hangad ng gobyerno na magkaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Mula noong nagsimula ang 20 pesos rice rollout noong Mayo, nakakabili na ng mura at dekalidad na bigas ang mga senior citizen, solo parents, PWDs at mga miyembro ng 4Ps. Ngayon naman ay sisimula na ang rice rollout sa mga public market para mas marami pang kababayan natin ang makinabang dito. Upang mapanatag ang ating mga magsasaka, siniguro ng Pangulo na hindi bababa ang kanilang kita dahil may pondo ang gobyerno para dito. Pinapalakas din ng 20 pesos rice program ang suporta sa partner farmers dahil pwede nang direktang magbenta sa merkado. Wala nang middlemen. Bawasan pa ang kanilang post-harvest losses. Di ba? Inatasan naman ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na palawigin, patatagin at palawakin pa ang sakop ng 20 pesos program. Itutuloy ng DA ang nasimulan na ugnayan sa mga LGU para mas marami pang palengke ang makapagbenta ng dekalidad
at abot-kayang bigas. Magbibigay naman ang DSWD ng listahan ng mga lugar kung saan maraming kababayan natin ang makikinabang sa rice roll, lalo na ang vulnerable sectors. Sisiguruhin naman ng DILG na Ito ang tingin kasi po ng kampo ng mga Duterte dito sa mga serbisyo na binibigay ng ating administrasyon, ng ating Pangulo direkta sa mga tao, and in coordination with the local government units, mga LGU, pamumulitika. Paano naging pamumulitika yan po? From day one, yun na po ang ginagawa ng ating Pangulo. As promised, as part of his campaign promise. Di ba? Pagalit kayo kung yung campaign promise ng ating Pangulo, hindi niya ginawa. Di ba? Ginagawa na, galit pa rin kayo. Gumawa din kasi kayo, kung hindi tumulong na lang. Yun ang dapat ginagawa ng lahat ng mga public officials, lalo na po ng Vice Presidente. Hindi, umiwalay siya. Pagkatapos, galit na galit ngayon. Hindi man siya inaano. Diniliber lang si Digong at na-impeach siya. Galit na agad. Yung pag-deliver kay Digong sa dahig, tapos impeachment niya. Lahat man ito, kagagawa nila. Kung hindi sila gumawa ng katarantaduhan, di walang impeachment, walang ICC case. Tama po? Balikan natin si Yusek Castro. Ang pagsumite ng accomplishment reports ng mga LGU ukol sa pagpapatupad ng programa. Correct. Yan po, ang dami-dami, You see? Para wala ng gutom, mga kababayan. Tuwang-tuwa yung nanay. Nakaranas ng ganitong may 20 pesos na kilo ng bigas. Maraming salamat po. DBM. Kung hindi dahil sa kanya, wala kaming mabibili na mumura na bigas. Maraming salamat po. Hindi pong Marcos. Siyempre, makakagaan sa gastusin. Malaking tulong sa Laking tulong sa kanila po. WD, tsaka mga sinutero. First time po. Yan ang bagong Pilipinas. Sasakyan sa ngayon, punta na tayo doon, mga kababayan, sa mga tanong, iba-ibang issue, mga tanong ng mga Malacanang press corps, sa iba-ibang mga issue. Yusek, nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung desisyon ng China to sanction former Senator Francis Tolentino po dahil sa kanyang naging stance over the West Philippine Sea issue? Ito naman po talaga ay naibalita, pero yung katanungan na po na yan ay ibibigay po natin sa DFA kung ano po ang kanila magiging tugon. But as a follow-up lang po, ma'am, given this move by the Chinese government, parang nagbibigay rin po ba to? Does it send a chilling effect to Filipino officials who are very vocal when it comes to the South China Sea, West Philippine Sea issue? Kung pwede pala itong gawin ng China sa kanila? Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino, at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Ang sabi nga ng Pangulo, we will not yield even an inch of our territory to a foreign power. Ano man, si Tolentino, talo na rin po. Nagpa-imbestigas kasi si Tolentino, di ba po? Ng mga alleged spies, Chinese spies. Ayun, rumisbak yung China, binan si Tolentino, mga kababayan, na makapag-travel sa mga teritoryo ng China, sa mainland, sa Hong Kong, pati sa Macau. O di ano man, si Tolentino po, ex-senator na. O di ba? Talo na si Tolentino. Problema na rin yun ni Tolentino kung paano. But anyway, hintayin natin kung ano yung magiging reaction ng DFA. Sabi ni Jose Castro, intimidation, another intimidation ang ginagawa sa atin ng China. Kung ibawal din natin sila dito sa ating bansa, ang daming Chinese dito, di ba?
Yun nga sa Makati, na may inambos na negosyanteng Pilipino, ang involved doon, mga Chinese national. Imagine, mga Chinese national, armado, member ng sindikato, nag-operate dito sa ating bansa. Grabe yung mga pag-aabuso nila sa atin, mga kababayan. Ang gusto nila, manahimik lang tayo. Habang gumagawa sila ng mga illegal, paniniktik, in all, buti na lang po, dinesisyonan na ng korte na finally si Alice Goo, isang Chinese. So, tinanggal siya as mayor. At sa Manila, yung isa pang Chinese, nanalong congressman. Yung sa 6th District po, disqualified po. Dinisqualified ng COMELEC. Ang umupo, si Congressman Abante, re-electionist. So dami po ang infiltration. Matindi ang infiltration ng China dito sa atin. Ang gusto nila, tao nila ang maging pangulo. Mga senador dapat hawak nila sa liig. Huwag tayong papayag sa ganon. Balikan natin yung press con, mga kababayan, ni Yossi Castro. Last follow-up na lang po on this matter. Pero wala pong balak si Pangulong Marcos to summon Chinese Ambassador Wang Zilian or Chinese officials to relay yung naging concern natin on this decision. Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan. Thank you po. Chris Torres, DZMM. Po, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulo yung mga recent developments po doon sa kaso ng missing Sabongeros after po lumutang ng witness na si alias Totoy? Base po sa reports, may ilang polis daw na dawit doon sa pagdukot at pagkamatay ng mga Sabongero. Ano po ang direktiba ng Pangulo sa mga nag-iimbestiga po tungkol dito? Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ ay meron pong 4 na witnesses na maaaring tumulong, pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwedeng maging state witness. At kailangan po talaga nila ng maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng ibang mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos kung meron man para mas makatulong po sa pagresolba ng kasong ito. Sa latest na nakuha na balita ng Politico News, mga kababayan, isang senador daw yung sabit na mahilig sa outreach. Kaya nga po napaisip tayo, sino ba yon? Tapos 2 congressman. Ang sabit dito sa missing Sabongeros. Follow-up lang po. May mensahe po ba ang palasyo sa hudikatura after din po may lumabas na report na sinasabing masyadong makapangyarihan yung mastermind and can influence even the Supreme Court? Naniniwala po tayo sa integridad ng ating korte. At ito'y masisolusyonan na naaayon sa batas at naaayon sa rule of law. Mayor. Good morning, ma'am. Magpa-follow up lang po kami regarding po dun sa negotiations ng Philippines with the US regarding sa US reciprocal tariffs. Sa ngayon po, sabi po ay ongoing pa rin ang negosasyon at hindi pa rin po kami makakapagbigay ng anumang detalye patungkol po dito. Pero asahan po natin kung anuman po ang magiging solusyon dito or rather resolution dito. Ito po ay para po sa kabubuti ng ating bayan. Follow up lang po. Bali, prepared po yung government sa either scenario. Kung i-retain or itataas or ibababa sa 3 scenario po kung sakali. Ano't anuman po ang mangyari dito, kailangan po ang bansa ay handa. Kaya po ang Pangulo natin at ang economic team ay lagi pong pinag-aaralan ang mga patungkol dito. Okay. Thank you po, ma'am. People's Television. Good morning, Yusek. Former presidential spokesperson Harry Roque recounts the pain of leaving the country and being separated from his children. At ang sabi niya pa po ay I was forced to leave under the circumstances. At hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po sanang sagutin ito pero kinakailangan po dahil baka po ito ay tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay naglakad ng permit or license
ng Lucky South 99. Yan ang problema mga kababayan ni Harry Roque at ang kampo ng mga Duterte. Yung mga ginawa nilang katarantaduhan, ang gusto nilang mangyari, palampasin lang, huwag dapat silang papanagutin. Ganon. At pag pinagpanagot mo sa kanilang mga ginawang mali, sasabihin, hindi ko kayo mapapatawad. Sasabihin, pinupolitika sila, pinipersecute sila, gumawa kayo ng mali. Kung naniniwala kayong hindi mali yung inyong ginawa, you have to face your case in court. Ganon lang naman yan eh. Namihasa kasi kayo sa paggawa ng mali. Ngayon na pinapanagot kayo, hindi na ninyo mapapatawad yung ating Pangulo. Tama itong mga punto ni Yussi Castro. Sino ba ang nagsabi sa inyo na mag-involve kayo dyan sa mga illegal na activities ng Pugo? Di ba? Mag-engage ka dyan sa human trafficking. That is a crime, mga kababayan, against the Filipino people. Kaya nga ang mga pagkaso na ganyan, Peoples of the Philippines versus Harry Roque. Di ba? Di rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo na siya mismo ang nagboluntaryo ng mga facts at mga dokumentong kanyang ikinumento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat ng ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives, ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR records, meron siyang mga extrajudicial settlement ang kanyang auntie, at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain attorney Percival. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. Ivy Reyes, Billionario News Channel. Sa 20th Congress, pag-open ng 20th Congress, final po ni Senator Gatchalian na yung 3-year college degree. Tatanong ko lang po na since President Marcos is against the K-12 na po, na hindi effective yung K-12 like he said, ano pong masasabi ng palasyo dito? Okay, gusto po natin liwanagin ito. Hindi po niya sinasabi na hindi natutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. At ngayon po, sa pamamagitan din po ni Secretary Angara, ini-improve po ito. Pero ayon po sa ating Pangulo, hanggat nandyan po ang batas para sa K-12, ito po ay susuportahan at palalawigin at pag-iibayuhin na maayos para sa ating mga estudyante. So hindi na po siya tutol talaga sa K-12. Aayusin po ngayon. Pero kung ano po ang magiging batas, yun din po ang susundin. Pero sa ngayon na nandiyan po ang batas, ito po ay bibigyan po ng halaga at palalawigin at pagagandahin pa po. Actually, maganda yung proposal ni Win Gatchalian. Gawin na 3 years lang yung college. Kasi sa totoo lang po, ako ang daming mga subjects, 4 years, di ba yung college? Ang daming mga subjects na itinuturo sa college na repetition lang po, paulit-ulit, alimbawa yung subject na Rizal. Although yung subject na Rizal parang inalis na din po, selective na lang. Pero nung panahon ko na nasa college ako, ang dami sa history, paulit-ulit na tinuro. Tinuro na sa social studies sa elementary, tinuro na din sa high school, tinuro pa sa college, paulit-ulit. Buti sa high school, nung panahon ko mga kababayan, mura pa yung tuition. Ngayon po, pataasan na po ng tuition. Di ba? Tapos pinalawig pa yung high school. Imbis na 4 years lang, ginawang 6 years. May senior high. In other countries, sa United Kingdom, 3 years man talaga, yung ating Pangulo nagtapos after 3 years. Kasi dapat po talaga, tutok lang kung ano yung mini-major na kurso ng isang estudyante, kinuha niyang major. Doon lang ang tutok ng pagturo. Yung mga unnecessary subjects po, i-review dapat yan.
Ito nga K-12 po, paulit-ulit. Naituro na, tinuturo na naman. Pagkatapos, makagraduate mo, limot ka rin doon. Sa kung ano-ano mga subjects na pinag-aralan, dapat may focus lang mga kababayan kung ano yung gusto niyang maging. Tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Graduate ng 3 years sa UK. Napakatalino po. Talo yung mga abogado dito sa Pilipinas. Malayo si Sara at saka si Leni Robredo pagdating sa debate. Di ba? Si Sara hindi nakipag-debate, umiwas. Abogado yan. Gusto niya, siya lang ang magsalita ng magsalita. Tapos yung mga nagtatanong, dapat pili lang. Bayad. Friendly question dapat lang. Pagkatapos ayaw niyang sagutin, iwas puso siya. Huwag na yan. Di ba? Liz Umali, GMA Integrated News. Good morning po. This is not a follow-up. Magtatanong lang po sana ako tungkol dun sa isinumite ng luwa na report sa Malacanang because before sinabi po nila na nakapagsumite na po sila ng kanila pong findings and recommendations. Maaari po bang ilahad kung ano po ba ang naging laman at ano po ba yung mga rekomendasyon at pananagutan? Okay, kakatanggap pa lang natin. Sabi ko, ako'y nagkaroon ng kopya. Isang folder at 2 boxes. Isipin niyo po yung isang balikbayan box. 2 nun. Okay? So, magkakaroon po ng meeting tomorrow, Friday, para po pag-usapan kung ano po ang dapat na maging solusyon para dito. So, makakaasa po, lalo-lalo na yung mga consumers po ng prime water, na hindi po ito tinutulugan ng gobyerno, ng pamahalaan, dahil aaralin po namin ito. Para sa inyo po ito. Ma'am, just a follow-up. Meron na po bang bilang kung ilang LGUs yung gustong kumalas na sa prime water dahil dun sa kanila pong prime water ng mga most probably, Friday pa natin ito malalaman dahil nag-start na po ako sa folder at meron po tayong ibang nabasa na malamang ay hindi pa po ninyo alam. Saka ko na po i-report. And one last, may I just take this opportunity. Ma'am, I understand na sinabi niyo po na ipaubaya na natin sa DFA yung tungkol po dun sa reaksyon ng China dun sa ginawa po kay Senator Francis Tolentino. Pero nakikita niyo po bang paglabag ito sa diplomatic protocol? Yung ganitong pagsasanction nila sa isang dating opisyal ng pamahalaan because of what his stand on the issue on West Philippine Sea and the tension on West Philippine Sea. Since pag-uusapan po natin isang foreign policy at ito po ay may kinalaman sa ibang bansa, mas na naisip ko po na ang DFA po ang sumagot para dito. Salamat. Related to Tuesday New DZBB. Hi ma'am. Sa ngayon po may 2 low pressure area po sa loob at labas ng bansa. Panay na rin po ang pag-ulan at mga bagyo. Mahalaga po ang papel ng Office of Civil Defense sa ganitong mga pagkakataon. Meron na po bang naitalaga, nakapalit yung dati nating OCD Administrator, Ariel Nepomuceno, para mag-oversee po doon sa mahalagang papel ng OCD? Opo, meron po na italaga na OIC. Ito po ay si ASEC or Assistant Secretary Rafaelito Alejandro Defort. Siya po ang OIC ngayon sa Office of the Civil Defense. Na-assign yan dito sa amin, si Rafi Alejandro, dating Regional Director ng OCD. Siya na pala. Congratulations, Rafi Alejandro. Lagi ko siyang na-interview nasa mainstream media. Nasa mainstream media pa tayo. Pag may mga dumarating na bagyo, baha, kung ano-anong mga pagputok ng bulkan, laging siya yung kausap natin, si Rafi Alejandro. Lang po, thank you. Thank you, Malacanang Press Corps. Yusek Claire. Okay, thank you. Police Visibility Strategy, pinatunayang di makaluma. Batid ang epekto ng pinaigting ng police visibility at quick response time ng PNP nang madakip ang isang snatcher sa loob ng 3 minuto matapos manghablot ng cellphone. Patama sa sa pagmamagaling ni Sara Duterte, makaluma daw yung PNP natin. Ang dapat daw, sabi sa pa-interview ni Sara, gumamit ng mga drones
para 24 oras, hindi kailangan na magpatrolya. 24 oras, may nakatingin through drones. O di kung ganon, ang gawin mo, yung mga PNP official, PNP personnel na naka-detail sa'yo bilang mga bodyguards, tanggalin nyo na po, palitan ninyo ng drones. O di ba? Magkaluma daw, kaya itong balita ni Claire, Yossi Claire Castro, patama, kung todo winner po ang ngiti ni Yossi Castro, makahulugan. Di ba po? Nagbunga ang quick response time ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na siya namang pinatupad ni PNP Chief Nicolas Torre III. Ayon sa report ng PNP, na-intercept agad ng mga responding police ang suspect ilang sandali lang matapos maghablot ng cellphone. Na-recover sa snatcher ang cellphone ng biktima, mga gambling paraphernalia at isa pen gun na ginamit di umano sa panghuhold up. Kung drone po, nag-rely lang tayo sa drone tulad ng gustong mangyari ni Sara Duterte, malamang hindi nauli yung hold upper. Yung snatcher, hindi na uli yun. Paano man yun ulihin kung walang pulis sa paligid? Hindi kayang mang-aresto mga kababayan ng drone. Sa ibang balita ay nirelieve ni PNP Chief Nicolas Torre III ang isang Chief of Police sa Rizal dahil sa mabagal na aksyon nito sa isang theft case. Napag-alaman ng pulisya na pinauwi lang ang mga tauhan ng nasabing opisyal ang isang negosyante matapos nitong magreklamo ng kaso ng pagnanakaw. Binigyan diin ng PNP Chief na walang puwang ang tamad at pabagal-bagal na kilos sa hanay ng kapulisan. Ang mabilis na aksyon na ito ay patunay na dedikasyon ng pulisya na magbigay ng konkretong solusyon sa paglilingkod sa taong bayan. Pagkakaroon po natin po na panatiling maayos at ligtas ang mga tao sa mga oras po. Hindi sapat na nababawasan natin yung krimen. Kailangan nakikita yung pulis para feeling safe naman yung mga tao. Patunay ito na ang police visibility ay hindi pang 70s or pang 80s lamang. Kailangan ito. Ginagamit ito si sa Yossi buong mundo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Binulsay na naman ni Yossi Claire. Mga kababayan si Sara Duterte. Masyado kasing nagmamagaling. Ayan tuloy, basag ka ngayon. I-report mo na lang kasi, Sara, anong na-accomplish mong trabaho sa iyong mga anong pakinabang ng ating mga mamamayang Pilipino sa mga sunod-sunod mong pag-travel sa ibang bansa? Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming binibentang product online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Ang mga health benefits niya po,
boosts immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants and prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur sa Facebook account niya, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, message na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya sa Amerika. Yan po siya, mga kababayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.